Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat. Sa ating mga kababayang overseas Filipino workers and Filipinos living and working abroad, saan man po kayo dako ng mundo naroroon, maging ang ating mga kababayan dito sa loob ng Pilipinas sa sumusubaybay, dito po sa ating Facebook Broadcast Live Edition ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, at ito ang himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang overseas station ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, using of course at iba't iba natin mga online digital platform. At para po sa edisyong ito, of course, kasama pa rin natin ang ating mga katuwang sa ating master control side, of course, ang ating mga katuwang dyan, si Milo Jonela, Susan Aizon, and of course, ating wirecast, si Hero, at ang live audio streaming operator natin ngayon, walang iba kundi si Jerome, at ang ating producer, executive producer po, walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. Muli po ako yung lingkod, Ray Sampang. Muli, inaanyahan ko po kayo, sumubaybay dito sa ating programang Global na Tayo at sa ating programang Babangon. Kasi dalawa po yung programa natin dito. Dalawa po yung programa ko dito sa ating himpilang ito. Yung Global na Tayo and of course this one, yan, yung Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. All geared para sa ating mga overseas Filipino workers or mga Filipinos working and living abroad. Sa inyo pong mga Facebook, sa Facebook browser po ninyo, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service para po mapanood at mapakinggan nyo ng live ang ating mga programa dito sa inyong himpilan. Gayon na rin po, meron din tayong YouTube channel sa inyong YouTube browser. I-type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating live audio streaming, sa inyong mga smartphone, sa inyong mga cellphone, pwede nyo na po kaming subaybayan. Kung kayo may smartphone, punta lamang po kayo sa Google Play. Kung kayo may iPhone, punta lang po kayo sa App Store. Ngayon, i-type nyo lamang po dun sa browser ay eBox PBS Receiver. E as in elephant, V as in victory, O as in October, and X as in Xerox PBS Receiver. At kapag nakita nyo na po yan, i-download nyo lang. At pag na-download nyo na, i-tap nyo lang po yung icon na yan na PBS Audio Receiver. At makikita nyo na po sa pamamagitan ng mga tile icon ang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Isa na po doon ang himpilang Radyo Pilipinas World Service. Tap nyo lang po doon sa tile icon na yon at masusubaybayan nyo na po ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. So, please like, share, subscribe, and follow lahat po ng ating mga social media platform. Ayan, okay. Sige, tuloy-tuloy na po tayo dito sa ating programa ngayong araw na ito. At sa edisyong ito, makakasama po natin ang ating Philippine Embassy sa Greece. Yan, sa Greece, okay? At when we speak of our Philippine Embassy sa Greece, of course, kasama natin ang ating Philippine Ambassador. Walang iba kundi si His Excellency Giovanni E. Palek, ang ating Philippine Ambassador to Greece. Your Excellency, Ambassador Palek, magandang araw po at ito po ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Well, magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Ray, pati sa mga taga-subaybay mo sa programang ito. At binabati ko rin lahat ng mga nakikinig o nanonood ngayon sa buong mundo, lalo na dyan sa Pilipinas. Thank you very much po, Ambassador Palek, sa pagpapaunlak po ninyo sa ating programa dito sa ating himpilan. So, siguro let me get started with our with the first question for today is how would you describe yung relationship po between the Philippine Embassy and the host country, which in this case, ito pong bansang Greece? Okay, well, ang relationship natin ngayon is, sabihin natin, gumaganda, lalo na kapagtibay, lalo na bumisita dito si Secretary Manalo last year para, it was the first official visit of a foreign secretary, Philippine foreign secretary to Greece, and that
also strengthen or enhance our bilateral relations. Alam mo, pagka nagkakaroon ng bisita ng mga matataas na opisyal, lalong pinapakita natin sa kanila na importante sila at ganoon din sa pagtanggap nila sa atin na sinasabi nila importante din tayo sa kanila. Ayun. And when we talk about, of course, yung relationship between the Philippines and Greece, we are also talking about yung ating mga bilateral relations and trade relations sa kanila. Ano, Ambassador? Yes. Not only political but also economic ties, no. At sa taong ito, we will be celebrating 75 years of diplomatic relations with Greece. So ito ay isang milestone, at dahil dito siguro na-presenta namin dito, nagkaroon kami maagang celebration ng Independence Day, pati yung 75 years. At na-feature namin ang the Madrigal Singers natin. So, isa yan sa siguro inahandog natin para ipakita ang ating not only our culture, but also to show to enhance our relations with them on the cultural side, as well as pinapakita din natin at pinapaalala natin sa ating mga kababayan kung ano yung mga talento din natin ng galing sa Pilipinas. Alright, so 75 years na po pala, Ambassador, ang ating bilateral relations. Yes. Opo. Now, nag-iisa lang po ba ang ating embassy sa Greece o meron tayong mga consulates around the country? We have honorary consulates sa buong Greece dahil alam mo malaking bansa rin to, maraming mga isla. So meron tayong isang honorary consul sa Thessaloniki, yung isang sa northern Greece, na second largest city nila sa Greece. Tapos meron tayo sa Piraeus, which is a port, at sa Patra, meron din sa isla ng Rhodes, pati sa isla ng Crete. Meron tayo mga honorary consulates dyan. At mga ito naman, lalo na sa Piraeus, kaya yun siguro pinakabago dito sa Greece. Dahil meron tayong mga 50,000 seafarers on board Greek-owned or Greek-managed vessels. So, maraming dumadaong. Pag may kailangan sila, may kaagaran tayong magsiservisyo sa kanila. But so far, we have been fortunate na hindi naman kailangan yung kaagaran na they have time to come to the embassy here in Athens. Okay. So matanong ko lang po, just to be sure, kung as we speak, Ambassador, kung ilang mga Filipinos natin, OFWs or Filipinos living and working abroad sa Greece na under your data, na nasa data po ninyo? Ang sa land-based na workers dito sa Greece, so we have around based on the we have around 15,000 workers here all over Greece. Siguro karamihan doon nandito sa Athens. Dahil this is the biggest city, so 50% of the population, they say, is in Athens. So roughly ganun din siguro ang estimate namin, 50% would be in Athens of the 15,000. So around 7,000 mga ganun yung nasa Athens or surrounding areas. And that 15,000 is what? Land-based lang po lahat yon? Yes po. May nabanggitin po kayo mga Filipino seafarers. Is Greece a port country? It's well, they have the biggest merchant marine fleet ng Greece, the Greeks, no. So malaki din yung port nila dito, but it's called Piraeus Port. Siguro isa sa gateways yan into Europe, yung port na yan. Okay, sige po. Now, ano po ba yung the usual na mga services, regular services na pinoprovide ng ating embahada para sa ating mga overseas Filipino workers, maging sa ating mga Filipino seafarers na nga po nandiyan dyan ngayon at nga employed dito sa maritime industry ng Greece?
Well, the usual that we have is the passport services, no? Para sa mga passport and documents ng mga tao. And then civil registry dahil yung mga ibang sabihin natin workers dito nagkaroon ng pamilya. So we do process the report of birth and then report of marriage. Dito rin kinakasal. And sometimes, unfortunately, siguro kasama na rin sa buhay ng OFW, then we have to do the report of death, you know. And then we have the notarial and authentication services where we authenticate or notarize documents of our kababayans dito na gagamitin sa Pilipinas. Tulad ng SPA o hindi yung mga affidavit of consent. Yun ang mga binibigyan natin na serbisyo para sa ating mga kababayan. Having said that, Ambassador, ano po ba yung mga common problems na na-encounter ng ating mga overseas Filipino workers maging ng ating mga Filipino seafarers while working and residing in Greece? Well, siguro mapalad din tayo dahil kung anumang mga problema, since this is an EU country, they can usually go to go to labor. But most of the times, ang nakukuha naming feedback na nahihirapan sila is usually sa renewal lang ng mga kanilang residence card. Then minsan matagal din yung, sabihin natin, yung bureaucracy ng gobyerno nila dito on how to process these documents for the residents. But overall, there is not too many problems that they encounter working and residing here. Okay, so wala po tayong masasabing Filipinos na involved sa anumang krimen na nasa ngayon, or violated any rules and regulations diyan sa bansang Greece na nasa detention ngayon. So far, we have not had any reports of any of our nationals being involved in any crimes or violations. In fact, magandang reputasyon ng ating mga kababayan dito, and sa lahat ng mga na-encuentro kong mga opisyales, kahit mga ordinaryong mamamayan nila, puring-puri nila mga Pilipino dahil sinasabi nila we contribute to the society in terms na we're law-abiding, and at the same time we participate in their events. So yung mga minsan pag makikita mo nga dyan yung marathon, alam mo naman yung Athens Marathon. Yes. Meron tayong mga Filipino volunteers who come up to distribute the water. So kung nagpa-participate tayo sa kanila, which is why we have a very good reputation with the host country. Having said that, Ambassador, may mga outreach programs po ba na sinasagawa ang ating embahada sa iba't ibang mga Filipino communities natin ngayon dyan sa Greece, lalo na upang mapanatili natin yung national identity natin bilang Pilipino at maipakilala na rin sa mga mamamayan ng Greece ang kultura at tradisyon ng Pilipinas? Oh yes, we do outreach sa tulad doon sa Thessaloniki. Tapos ang embahada dito sa Greece, we also cover kasi Cyprus as well as North Macedonia. So during those times, lalo sa Cyprus, we try to do at least every quarter we go to Cyprus to do consular outreach, as well as to also to attend their cultural events, lalo na sa mga kasi kung may flower festival tulad dati sa Larnaca, we send either myself or my officers to represent the embassy there para pakita sinusuportahan din natin mga kababayan natin doon. Yun talaga. Pero ang Greece po ay kilala bilang isang tourist attraction. Ano po? Kamusta po ang diyan? Kamusta ang tourism related endeavors ng ating embassy, at marami ba tayong mga Pilipino nagtatrabaho sa tourism industry sa Greece? Oo, well, nabanggit mo yan, no? Dahil last year, nagkaroon sila ng, sabihin natin, seasonal worker visas. So last year, maraming dumating na mga seasonal worker dito. So that means they get to work here in Greece for 6 to 9 months. At during that time, it's usually the tourist season, which is, it starts as early as March
or April hanggang October na yan. Tapos yun magsasara ng mga hotel, mga ganun. But because of the performance of our kababayans, natutuwa yung mga hotel owners. Kaya this year, nagdagdag sila ng mga hinahire na seasonal workers. Because sabi nga ni isang two-star hotel owner, when they hired the Filipinos, naging tuwa daw yung mga guests nila. Although it's two-star, the service is 5-star. So, we expect to have more, siguro dahil sa reputasyon natin yun, we expect to have more hirings in the hotel industry. Just to tell you how big the tourist industry here, it's 24% of their GDP. Ganong kalaki ang tourism industry dito. So, which is why tourism is very important. Kung kaya't isa sa ating layunin is to have a tourism cooperation agreement with them para mapulot din natin yung mga kanilang expertise in tourism, because it's very, very big. And how many millions yung mga pupunta. They had that 30 million tourists in 1 year. That's a lot. So if we can just get, siguro makakuha lang tayo ng kalahati sa Pilipinas, magandang na rin yun, record para sa atin. But we have a lot to learn, and hopefully with this exposure of our seasonal workers, they can bring it back to the Philippines also. Para, alam mo, they have 1,000 islands, we have 7,000. So pwede natin i-pitch yun sa kanila. I'm sorry. Sa tingin niyo po ba, Ambassador, ano ba ang dapat nating makuhang best practices diyan sa tourism industry ng Greece na pwede nating mai-apply dito sa Pilipinas, sapagkat although masigasig ang Marcos Jr. administration at ang Department of Tourism sa pagpopromote ng ating tourism industry, medyo kinakailangan pa rin natin ng mas malawak, mas pinaiging tourism campaign para mas lalo pang dumami yung ating mga turista dito, lalo na mga foreign tourists. Ano kaya yung pinaka best practices nila na pwede nating malaman at may apply dito? Sa tingin ko, alam mo, actually nasa atin na yata lahat ng mga ingredients for yung hospitality natin. I mean, alam naman natin lahat ng mga, if you go to the bloggers, sasabihin nila we have the best. It's the best people actually that makes the difference. You can have all the sites and all that, but it's really the culture and as well as the hospitality of the people. Similar, pagka hinambing mo yung mga parang similar na ating mga traits, ang lamang lang nila sa atin, palagay ko, is the infrastructure. Which I think if we have the infrastructure as well as the transportation, we can do a lot better, lalo sa Pilipinas. Dito gusto ko lang ipakita sa ating mga we already have the marina here, but we'd like to have yung Philippine Ports Authority natin to look at their operations. Ang dali ng roro nila dito talagang tuloy-tuloy. It's just amazing how big their ports are, how big their ships are, but they're able to handle thousands and thousands of people and efficiently. And if you can just replicate that dyan sa Pilipinas, I'm sure our tourism industry will grow as big as theirs. Oh, wow. Pero of course, Ambassador, tayo naman dito sa Pilipinas, siguro tama yung sinasabi ni Ambassador Palek na kailangan ma-improve yung transportation. Hindi lang siguro dun sa ferry system, pati na rin siguro dito sa land transportation. We still have a lot to learn from Greece, para mas mapaigi natin yung ating tourism industry. Pero speaking of the Philippines, Ambassador, Independence Day na sa June 12. Bukas dito sa Pilipinas. June 12 is Independence Day. So how is the Philippine Embassy in Greece going to celebrate Philippine Independence Day? Well, as I told you earlier, we did celebrate it earlier earlier the na. Presentation of the Philippine Madrigal singers. No, they had two performances. Yung una, they had it at the St. Denis Cathedral, kung saan para sa ating mga kababayan, because of the
size of the community as well. And then we also had one, we had it in June 2, yung reception natin, yung diplomatic reception, where we featured again the Madrigal Singers, where we had the diplomatic corps as well as some of the Greek officials who attended the reception and as well as the concert. But for us, we also participated dun sa Philcom organized Philippine Independence Day, which was just held last Sunday. So isang malaking celebration para sa mga kababayan natin. And it's this time it's Philcom led, but we participated in it just to show our support for and to encourage these types of celebrations para ipagmalaki natin yung kultura natin at ang ating kalayaan. And this coming Sunday, pupunta naman ako ng Cyprus para makisali din dun sa celebration ng ating mga kababayan ng Independence Day natin sa Cyprus. Okay, talagang very well planned ang lahat ng mga activities ng ating Philippine Embassy sa Greece, and hopefully one day makapunta kami ni Step at saka ni Jerome sa Greece para ma-experience namin. Sabihin nyo lang para mapaghandaan mo. Anyway, maraming salamat po, Ambassador. Of course, the floor is yours. Kung meron pa po kayo nais na gustong mensahe o ipaabot sa ating mga kababayan, nasa inyo po ang pagkakataon, Ambassador. Maraming salamat sa pagkakataon na to. And tulad ng sinasabi, ang sinasabi lang namin, handa kaming tumulong sa ating mga kababayan and in any way we can, And then what we have several projects. Gusto lang namin i-encourage yung mga taong maglista sa embahada para if they want to share their talents or skills, because you never know, in the future we might need them. And also we're reaching out to the second generation of Filipinos, mainly who grew up or were born here, para they stay in touch with their Philippine heritage. Huwag nilang kakalimutan ng Philippine culture, bagamat dito sila lumaki. And at the same time, we're trying to, once we siguro pina-finalize lang namin yung system, we're coming up with a consular ID card para sa mga ating kababayan na kung saan imbis na dala-dala na yung passport, kasi maraming tourist area to kaya maraming mandurukot din ang nakakalungkot. Yes. As you know, ganun din I think in any place where you have lots of people, you also have these types of crimes. So ang inaano namin yun ang dala-dala nila. So in case, para hindi nila na basta-basta dala yung passport to prevent any any pickpockets from getting their important documents. So that's meant to replace as their passport for identification lang that they are Philippine citizens and duly registered with the embassy. So ano po yun? Parang ID pero it serves as a passport. Parang consular ID. Consular ID. Where it will state your name as well as indicate also your passport number para at least hindi mo nadala-dala yung in terms of identification, hindi mo dala-dala yung passport mo. Well, usual cases na for us, like every week merong pupunta na wala yung passport, which is an inconvenience for our kababayan. Yes, okay. And of course, yung pong mga ganong klase ng situation, agad naman na-address. Yes, of course. Once we get to know about it, and then we tell them about yung mga requirements, and usually bago naman sila dumating dito, may handa na sila, because we have our in our social media accounts as well as the website, nandun na kagad yung mga requirements for lost passports. And then if they do, they can email us or they telephone us kung ano mga kailangan nila para mapaghanda yung mga dokumento nila. With that, Ambassador Palek, Your Excellency, maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa ating programa dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Thank you very much. We wish you all the best and God bless you, Ambassador Your Excellency Giovanni E. Palek.
Maraming salamat din sa inyo and God bless you too then. Mabuhay kayo sa pagpatuloy niyo yung magandang serbisyo niyo dahil nakakatulong niya sa ating mga kababayan lalo-lalo sa overseas workers natin. Thank you very much po, Ambassador Giovanni E. Palek, ang ating Philippine Ambassador to Greece. At sa pamamagitan po ng ating panayam na yan, tayo po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Nakasama po natin ang ating mga katuwang, of course, sa Master Control, sila Susan Aizon, Milo Jonela, sila Hero sa Warcast, si Jerome sa ating live audio streaming, and of course ang ating producer, executive producer, si Miss Stephanie Vicente. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Paalala, huling paalala, please like, share, follow, and subscribe yung pong ating mga social media platforms, sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel, and of course, sa ating pong live audio streaming. Again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ang Pilipino saan mang dako ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.